reviewing, I was surfing, narinig ko yung statement ni Mr. Cardenas ng Duterte. Si Duterte Youth. Na halos lahat pala ng countries. Nagulat ako pati US. Number one, ang binoto nila na party list na number one was Duterte party list. Sa late absentee voting, Duterte party list. At karamihan ng kanilang mga suportang nakuha from, kasi mga mga ROTC yung dalawang nominee. Nakuha nila ang suporta ng mga uniform personnel natin. Anong ginawa ni George Garcia? Now that you mentioned the Comelec. Pati Comelec kasi natin tagalit na. Anong ginawa? So mga katiting na mga issue, minention niya mo sa tape, dinisqualify sila. Usually, pagka ganyan, pinayagan mo tumakbo, legal yun eh. Pinayagan mo, parang si Grace po, legally. She was given due course to run. No decision was done on her citizenship, but she was given permission to run for president. Why? Because an election is basically a political process. The people is the absolute sovereign. If at the end of the day, nanalo ka as senador, di ba? The political should take over the legal aspect because the people themselves have already said, party list ka, number one. Ano nangyari niya sa isang distrito sa Manila? Pero yung claim ng Comelec, yung nanalong congressman, may question pala sa citizenship niya. Pero proklamado na yan eh. Dapat yan, diretso na sa House Electoral Tribunal. Kasi naproklama mo na eh. Pero hindi, nakialam pa rin ang Comelec at disqualified. And worse, in-install yung number 2. That's grave abuse of discretion. Yung actually legal group namin, nandun sa agenda yan, galang sa dami ng issues na dumating na. Hindi na namin we were also supposed to go for the impeachment of George Garcia already. Pero tapakan na ng kadami-daming issue na lalo ng paglabas ng corruption. So, yun na, kasi I think I should mention that kasi si Cameron is one who is very much against elections. Diba? So, siguro magandang, ang daming magagandang mga topics na discuss nyo ngayon. Pero, isa lang ang nabuo ko na hihiramin ko yung word mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit tayo umabot sa ganito? Kanina, meron po kayong slide, The Guardian, I don't know kung pwedeng ilabas, yung Welcome to Ukraine, tapos the most corrupt nation in Europe. So, ang bigla lang naisip ko, at sinabi mo rin naman kami kanina na ang Pilipinas, are we the most corrupt in Asia? Yan ang tanong ko. So, remember na huwag natin kalimutan ng Ukraine ay nagkaroon ng gulo sa kanila at tayo, parang nasa bingit na tayo ng ganyang sitwasyon. Can you further explain yung mga bragging statements? Kailangan ko. And another one, siguro, baka makalimutan ko lang, napakahalaga rin nung slide na pinakita mo kanina about the NED. Yung kung paano yung mga events, kung paano nila sinira yung mga ibang bansa, kasama tayo doon. Pero siguro dito sa atin, napakahalaga rin na mailabas mo. Kanina binanggit mo yung rapper.
siguro in our next forum, magandang mailabas mo yung kung paanong ginagamit nila ang media para i-brainwash ang tao, lituhin ang tao. Remember, marami sa mga media outlets natin ngayon ay pag-aari na rin ng mga politiko natin. At marami sa mga yan also ay CIA funded, just like the rapper and among others na binanggit mo kanina, Kuya Ado. So, maganda rin siguro yun lang, mailabas yun kasi that powerful picture na mailabas mo yun ay maraming matututunan ang ating taong bayan for that picture alone. Sige. Sa may kundi, yung nasunod namin problema kasi yung kundi. Yes po, yung kanina, may nilabas po kayo rin kanina, bukod po dyan. Pero siguro unahin po muna natin. Well, ulitin mo yung tanong mo, haba-haba. Di po, kasi yung kung, di ba, welcome Ukraine, the most corrupt. So tayo ba sa Pilipinas are the most corrupt nation in Asia? I think so at this point in time. We may have been corrupt